Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Sa sandaling yun, isang gwardya ang sumugod sa harap ng Hall of Saints at sumigaw, ulat, lumingon si Jiang Chen, kitang-kita ang pagkayamot, at nagtanong, ano yun? Ang gwardya, hindi nang ahas mag-antala, ay agad na nagulat, habang nagpapatrolya, napansin na kahapon ang Chongqing Saint sa Dongshan ay tila napapaligiran ng isang Dao Destiny aura, kumikinang ng may pambihirang liwanag kumpara noong ito ay unang natapos. Nang marinig ito, dumilim ang ekspresyon ni Yan Jinghong sa galit habang sumigaw siya, nakikita ko, nagkunot noo siya at nagsalita ng may alam na tingin. Si Ye Changqing ay kakarating pa lamang sa imperial na kabisera at ang kakaibang pangyayaring ito ay naganap na, tiyak na gumamit siya ng ilang uri ng spells. Ito ay isang lantarang pagpapahiya sa mga Lu Saints at sa Dong Palace. Habang sabik na inaakusahan si Ye Changqing, ikinaway niya ang kanyang manggas at lumingon upang sumigaw. Ihanda ang karwahe upang pumunta sa detached courtyard. Si Yan Jinghong, na may mukha na puno ng masamang enerhiya, ay nagmarcha patungo sa pinto. Hindi nakakalimutang igiit, dapat turuan ng koro ng prinsipe na ito ang taong iyon ng magandang aral. Lumipat ang eksena sa tirahan ni Ye Changqing. Sa loob, ilang mga dalaga ang nagsasabit ng mga pagpipinta. Sabi ni Yan Bingxian, isabit ninyo ng mas mataas ang mga pagpipinta na yon. Kung ilalagay ninyo ang mga ito ng masyadong mababa, madidikit sila sa lupa. Mabuti na lang na gusto ni Ginoong Yi ang ating tirahan at komportable siyang manatili rito. Sumagot si Ye Changqing, ang bahay na ito ay kahanga-hanga, kahit sino ay masisiyahan sa paninirahan dito, at binibining yan, kayo ay isang napakabait na tao. Hindi ako naiinip kahit na nananatili rito kasama kayo, naisip niya sa kanyang sarili, sino ang hindi magugustuhan ang paninirahan sa isang maharlikang palasyo, sa aking lumang lugar, kailangan kong gawin ang lahat ng mag-isa, ngunit dito hindi ko na kailangan pang bumangon, sana ay manatili ako rito magpakailanman. Biglang, may sumigaw mula sa labas, Ye Changqing, bastard ka, lumabas ka, saan ka nagtatago, naisip ni Ye Changqing, sino ang tumatawag sa akin ng ganyan? May nagawa ba akong mali sa isang tao? Tumingin sa labas, sinabi niya, may nagawa ba akong mali sa isang tao para tawagin nila ako ng ganito? Galit na sumigaw ang koro ng prinsipe, Ye Changqing, alam kong nagtatago ka riyan, kung lalaki ka, lumabas ka at lumaban ka sa akin, matagal mo nang niloloko ang mga tao ng lungsod, hindi ko alam kung ano ang ginawa mo sa aking lolo at ama upang kumilos sila ng ganito, hindi man lang nila makita kung anong uri ka ng tao, kung hindi ka lalabas, ako mismo ang papasok. Sa sandaling iyon, galit na binuksan ni Yan Bingxian ang pintuan at sinabi, kapatid, ano ang gusto mo? Bakit ka nandito upang gumawa ng gulo muli? Sumagot si Yan Jinghong, Yan Bingxian, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa iyo. Nandito ako upang harapin ang bastard na si Ye Changqing, pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang espada at inilagay ito sa leeg ni Ye Changqing, sinasabing, ikaw ay isang mapagkunwari, maganda ka sa panlabas. Ngunit sa loob ay lubos kang bulok. Naisip ni Ye Changqing, anong nangyayari, kakarating ko lang sa kabisera kahapon, at ngayon ay may espada na sa aking leeg, ang maharlikang pamilya na ito ay talagang mapanganib, kung makakasalubong ko ang taong ito ng mag-isa, tiyak na papatayin niya ako. Si Yan Jinghong ay nakatitig kay Ye Changqing, malamig na inakusahan siya, umaasa sa ilang mga lansihin upang linlangin ang emperador at ang matandang ninuno. Ngunit ang koro ng prinsipe na ito ay nakabasa ng maraming aklat at hindi malilinlang mo. Si Ye Changqing ay desperadong sinubukang magpaliwanag, koro ng prinsipe, hayaan mo akong, sa kanyang pagsasalita, isang nakakabulag na liwanag ang biglang kumislap kay Yan Jinghong, siya ay nagulat at bumulalas, ha? Tumingin sa pinagmula ng nagniningning na mga sinag, lalo siyang namangha, naisip niya sa kanyang sarili, ang mural sa dingding ay talagang kumikinang. Dahil sa pagkamausisa, si Yan Jinghong ay bumulong, tingnan ko kung ano yon, at sabay na isinaksak ang kanyang espada, lumipat patungo sa pagpipinta. Habang si Ye Changqing ay nakatitig ng tulala sa pagkalito, binibigkas ang hindi natapos na salita na parang, sa kanyang paglapit, si Yan Jinghong ay likas na pinagpawisan ng malamig, ang kanyang mga kilay ay kumunat sa sindak, at nauutal niyang sinabi, ito ay, sa harapan niya ay maraming mga pagpipinta na naglalabas ng kaakit-akit na Dao Destiny. Matapos suriin ng mabuti ang mga ito, si Yan Jinghong ay malamig na nagtasa, ang mga pagpipinta na ito ay may malakas na brushwork,
pino na mga pamamaraan, at makikita ang natatanging kaisipan ng pintor. Si Ye Changqing ay sumulyap sa kanya ng may pagod, na naghuy sa loob. Bakit ang koro ng prinsipe na ito ay nakapaghalo ng mga papuri sa mga insulto? Ang aking CPU ay nag-overheat. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Yan Jinghong na may pagkaunawa. Hindi yan tama. Habang pinagmamasdan ang perpektong Dao Destiny na umiikot sa paligid na direktang nakakaapekto sa kanyang sariling isipan, si Yan Jinghong ay namangha at nagtaka. Ang mga pagpipinta ba na ito ay tila nagbibigay sa akin ng isang mystical na lakas. Biglang, ang pagpipinta ay naglabas ng makinang na sinag ng espiritual na liwanag, kumikinang ng diretso kay Yan Jinghong at nagpapaliwanag sa kanya, na naging dahilan upang marinig niya ng malinaw ang dumadagundong na tunog, boom, sa kanyang puso ng Dao. Naramdaman ni Yan Jinghong ang liwanag na tumatagos sa kanyang katawan at hindi niya napigil ang pagpawisan ng may pagkabalisa, sapagkat ang mga espiritual na ugat ay hindi malinaw at ang Dao Destiny ay mapanganib na parang mga ilaw sa entablado na kumikinang pababa na tumutulong upang mawala ang ilan sa madilim na gabi kung saan ang mga mukha ay nanunuya sa kanya. Sa sandaling yun, nagising si Yan Jinghong upang mapagtanto, ako ang koro ng prinsipe ng Dayan ngunit hindi ako nakakapasok sa Dao. Naging katatawanan para sa mga nasa maharlikang pamilya. Biglang naunawaan ni Yan Jinghong ang katotohanan, ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang bumulong siya sa loob. Ngunit sa sandaling ito, tila nakita ko ang pinakamahalagang misteryo. Habang siya ay malabong nag-iisip, iniunat niya ang kanyang kamay upang hawakan ang bihirang, nakakasilaw na pinagmula ng Dao Destiny sa harapan niya. Iniunat ni Yan Jinghong ang kanyang kamay patungo sa pagpipinta. Patuloy na hinahayaan ang kanyang mga kaisipan na umagos ng may damdamin, nangangailangan lamang ng isang salita o isang angkop na pagkakataon. Biglang, isang boses ang tumawag na pumutol sa kanyang daloy ng pag-iisip, koro ng prinsipe, napansin ni Ye Changqing ang kakaiba. Walang isip na kilos ni Yan Jinghong, kaya, ikinaway niya ang kanyang kamay upang makuha ang kanyang atensyon at sinabi, koro ng prinsipe. Si Yan Jinghong ay nagbalik sa kanyang sentido, awkward na nagpanggap na nag-clear ng kanyang lalamunan upang itago ang kanyang emosyon, pagkatapos ay lumingon kay Ye Changqing at nagpatuloy sa isang mayabang na tono, tigilan mo na ang mga maling pag-aangkin tungkol sa iyong mga koneksyon, at ibinaba ang kanyang boses upang magtanong, ang koro ng prinsipe na ito ay nagtatanong sa iyo, saan nanggaling ang pagpipinta na ito? Si Ye Changqing ay mahinahong sumagot, ako ang nagpinta nito. Inisip ni Yan Jinghong na siya ay nagyayabang at galit na sumigaw, walang katotohanan, paano ka makakagawa ng gayong obra maestra? Si Ye Changqing ay lumakad sa mesa, pumunot ng isang hindi pa tapos na pagpipinta, at mahinahong sinabi, kung hindi ka naniniwala, tingnan mo, itinaas niya ang pagpipinta na naglalarawan ng isang tanawin na may gumugulong na mga bundok, malalayong ibon, at ang araw na lumulubog sa likod ng mga ulap, pagkatapos ay ngumiti ng maganda at sinabi, ang isang ito ay hindi pa tapos, gusto ko pang magdagdag ng isang tula, ngunit ang unang 2 linya pa lamang ang naisip ko. Si Ye Changqing ay itinaas ang isang daliri ng may pananabik at nagmungkahi, koro ng prinsipe, kung ikaw ay bihasa sa tula, maaari mo bang ipagpatuloy at sumulat ng 2 linya para sa akin? Nang marinig si Ye Changqing na hinahamon siya, itinaas ni Yan Jinghong ang kanyang baba ng mapanghamon, sige, magpatuloy ka. Si Ye Changqing ay naging interesado, ipinikit ang kanyang mga mata, at mahinang binigkas ang 2 linya ng tula, nakahiwalay mula sa abalang pamilihan ng Chengnan, ang walang laman na tirahan ay kahawig ng isang rural na tahanan, ang mga taludtod ay umalingaw-ngaw na parang nagdaragdag ng isang kaluluwa sa pagpipinta, na nagbigay buhay sa mga crane sa loob, na naging dahilan upang si Yan Jinghong ay mapang-angga sa pagkamangha, ang mga patak ng pawis ay bumagsak sa kanyang mukha. Sa harapan niya ay bumukas ang isang magandang eksena ng kalikasan na may mga kaakit-akit na tanawin at mga crane na lumilipad sa kalangitan. Naramdaman ni Yan Jinghong na parang siya ay pumasok sa pagpipinta at nalubog sa malawak na tanawin na puno ng pambihirang enerhiya. Siya ay lumutang sa pagitan ng ilusyon at katotohanan at sa kabila ng kanyang sarili ay kailangang umamin ng pagkilala. Tunay nga, ito ang 2 linyang ito. Ito ang tiyak na mapagpasyang sandali. Si Yan Jinghong ay nakatitig ng tulala sa mga crane na lumilipad, nakakaramdam ng hindi kapani-pani walang kaliitan, at biglang ang kanyang isipan ay naging isang aipo-aipo, pagkatapos ay napilitan siyang umamin, sinasabing, ang imahe ng 2 linyang ito ng tula ay tuloy-tuloy at walang katapusan na walang kapintasan sa tugma, kahit na nabasa na natin ang bawat aklat ng tula at panitikan sa mundo.
hindi natin may kokonekta ang dalawang linyang ito. Biglang, si Yan Jinghong ay nagulat at natulala nang sa kabilang panig, si Ye Changqing ay malakas na binigkas ang dalawang linya ng tula, ang bubong ng puno ay may dalang mabibigat na prutas, ang ibabaw ng lawa ay pinalamutian ng magagandang tanter flowers. Matapos ang dalawang linya, lumingon si Ye Changqing upang magtanong, Koro ng prinsipe, ano ang masasabi mo tungkol sa couplet na ito? Ipinikit ni Yan Jinghong ang kanyang mga mata at bamulong, ang bubong ng puno ay may dalang mabibigat na prutas, ang ibabaw ng lawa ay pinalamutian ng magagandang tanter flowers. Matapos pagmuni-munihan ang kahulugan ng dalawang linya, iminulat ni Yan Jinghong ang kanyang mga mata at bumulalas ng may tuwa. Kahangahangang mga linya, ang mga ito ay tunay na kahangahangang mga linya. Pinuri ng koro ng prinsipe, mabilis na kinuha ni Ye Changqing ang brush, nagmumukhang labis na nasa sabik, at sinabi, sige, magsusulat na ako ng tula ngayon. Nang marinig na siya ay magsusulat ng calligraphy, si Yan Bingxian ay masiglang nagmungkahi, Ginoong Ye, hayaan mong gilingin ko ang tinta. Si Ye Changqing ay ngumiti ng marahan at sumagot, pasensya na sa abala, binibining yan. Tumingin si Yan Jinghong sa papalayo na figure ni Ye Changqing at biglang tumahimik, iniisip, hindi ito tama, si Ye Changqing ay malinaw na isang manlilinlang mula sa mundong martial, paano siya magkakaroon ng gayong mga makukulay na salita? Dapat kong talakayin ito kay Grand Tutor Jiang. Sa isip na yun, si Yan Jinghong ay lumingon at lumakad palayo ng may kaluskos, nang marinig ang nagmamadaling mga yapak, lumingon si Ye Changqing at tumawag, hoy, pinagmamasdan ng figure ni Yan Jinghong na nakaabot sa pinto, si Ye Changqing ay tumawag ng may pagkalito, koro ng prinsipe. Nang makita na siya ay lumakad ng diretsyo ng hindi lumingon, si Ye Changqing ay lumingon sa ikasyam na prinsesa at nagtanong ng may pilyong ngiti, ate, bakit ka biglang dumating at pagkatapos ay biglang umalis? Si Yan Bingxian ay hindi mas mahusay kaysa sa kanya at awkward na sumagot, hindi ko rin alam. Makalipas ang ilang sandali, ang karwahe na may sakay na si Yan Jinghong ay dahan-daang umalis sa detached courtyard. Si Yan Jinghong ay nakaupo sa karwahe, nakapikit, malalim ang pag-iisip. Kahit na ayaw kong aminin, hindi ko may kakaila na ang tula na binigkas ng maliit na taong yun kanina ay tunay na isang obra maestra. Ikiling niya ang kanyang ulo, ipinatong ang kanyang baba sa kanyang mga braso, at tahimik na naisip sa kanyang sarili, ang couplet sa loob nito ay pino, kahit ang koro ng prinsipe ay hindi maihahambing ang kapangyarihang nagmumula sa pagpipinta sa kanyang silid at ang tulang yun ay tila hindi kabilang sa isang ordinaryong tao. Sa pag-iisip nito, itinaas niya ang kanyang kamay upang hilahin ang kurtina upang tumingin sa labas para sa isang mental na pahinga, ngunit ang tanawin sa labas ay kaunti lamang ang nagawa upang mapabuti ang kalooban ni Yan Jinghong, pagod niyang hinimas ang kanyang noo at tinanong ang buhay, sinasabi sa kanyang sarili, hindi maaari, dahil sa kanyang gusot na anyo, siya ay malinaw na isang manlilinlang mula sa mundong martial, paano siya magkakaroon ng gayong talento? Pagkatapos ay sumandal siya upang magsalita sa kutsero. Huwag muna tayong bumalik sa palasyo, pumunta tayo sa Dongshan, lumingon ang kutsero at sumagot, opo, sa sandaling matapos siyang magsalita, hinigpitan ng kutsero ang mga renda at tumawag, go, ang dalawang kabayo na maayos na nakahilera ay nagtaas din ng kanilang mga paa sa harapan, pagkatapos ay hinayla ang karwahe ng mabilis. Makalipas ang ilang sandali, ang kalangitan ay naging gabi at isang gasuklay na buwan ang nakabitin sa kalangitan. Si Yan Jinghong ay dahan-dahan at hirap na umakyat sa mahabang hakbang, malalim ang pag-iisip habang naglalakad, ang templo at ang gintong estatwa ng emperador ay narito lahat, marahil ay may matutuklasan. Sa sandaling tumuntong si Yan Jinghong sa liwasan at humarap sa higanteng estatwa, agad niyang natanto ang kababalaghan, siya ay nakatayong na humaling sa estatwa na naglalabas ng makinang na aura at tahimik na kinilala na ang lugar na ito ay tunay na may Dao Destiny tulad ng sa kanyang mga pagpipinta. Ipinikit ni Yan Jinghong ang kanyang mga mata at nagsimulang bigkasin ang mga taludtod na nilikha ni Ye Changqing, palayo sa abalang pamilihan ng Qingnan, ang aura mula sa estatwa ay biglang naging mas matindi, ito ay nagtagpo patungo sa lugar kung saan nakatayo si Yan Jinghong. Sa sandaling ito, siya ay lubos pa ring nakatuon sa pagbabasa sa tahimik na lugar na kahawig ng isang rural na tahanan na may bubong na dayami na binibigatan ng mga prutas, habang humuhuni. Iniunat ni Yan Jinghong ang kanyang kamay na parang niyayakap ang misteryosong Dao Destiny. Ang aura na umiikot sa kanyang mga paa ay tila nais siyang buhatin sa hangin. Si Yan Jinghong ay nag-pose na parang estatwa,
Pinakalma ang kanyang isip upang basahin ang ibabaw ng lawa na pinalamutian ng mga berdeng damo at bulaklak, habang binibigkas niya hanggang sa puntong ito. Naramdaman niya na parang siya ang damo na lumulutang sa ibabaw ng lawa, ang kanyang kapalaran ay katumbas ng dalisay at nagniningning na bulaklak sa likuran niya. Iminulat ni Yan Jinghong ang kanyang mga mata ng malaki, naramdaman ng isang banayad na pagkakaiba sa kanyang katawan, itinaas niya ang kanyang kamay upang hanggan ito, pagkatapos ay namangha, sinabi, dito, nakikita ko na ang aking mga espiritual na ugat ay malapit nang ma-activate. Naalala niya ang mga salita ni Yan Yongyan, nagkunot noo at tahimik na naisip, maaari kayang totoo gaya ng sinabi ng aking ama na si Ye Changqing ay isang santo. Lumipat ang eksena sa Dong Palace, kung saan ang mga bituin ay kumikislap sa kalangitan. Sa labas, ang hangin ay puno ng isang lumulutang na aura, habang sa loob ang mga ilaw ay maliwanag na nagliliwanag. Isang matandang iskolar sa kayumangging damit ay nagatubiling magsalita kay Jiang Chen, sinasabing, Grand Tutor Lord, at nagpatuloy ng may balisang ekspresyon, ang koro ng prinsipe ay walang ingat na pumasok sa tirahan ni Ye, natatakot ako na ito ay hindi mabuti. Ang iskolar sa asul na damit ay sumang-ayon, nagsasabi, tunay nga, iyon si Chongqing, ang santo na pinagkakatiwalaan ng emperador, ang mga kilos ng koro ng prinsipe ay maaaring makasakit sa hari. Naunawaan ni Jiang Chen ang mga alalahanin ng lahat, ngunit sa harap ng sitwasyong ito, siya ay tumugon sa puntong ito, anuman ang mangyari, kahit na ito ay nangangahulugan ng pag-aalay ng ating mga buhay, dapat tayong manatiling tapat sa koro ng prinsipe. Sa mga salita ng Grand Tutor, ang dalawang iskolar at ang iba pa ay nagkaisa sa isang malakas na pagpapahayag, oo, kami ay walang hanggang tapat sa koro ng prinsipe. Biglang, ang tunog ng mabibigat na yabag ay umalingaw-ngaw, at may tao sa labas na sumigaw, dumating na ang koro ng prinsipe, lumitaw si Yan Jinghong sa pintuan, ang kanyang katawan ay naglalabas ng liwanag na parang isang santo, na naging dahilan upang ang dalawang iskolar ay lumingon sa pagkabigla. Si Yan Jinghong, na may makinang na aura na pumapalibot sa kanya, ay ngumiti ng maliwanag at nagtanong, bakit kayo, mga Panginoon, ay hindi pa nagpapahinga sa hateng gabi na ito? Ang nakakayumangging damit ay nakatayong nagyelo, nauutal, koro ng prinsipe, at pagkatapos ay tumingin kay Yan Jinghong ng may dilat na mga mata sa pagkamangha, nagtatanong, bakit kayo ay may napakaraming malalim na karunungan ng mga pantas na bumabalot sa inyo? Si Jiang Chen ay humakbang pasulong, nakatitig sa pagkalito, at nagtanong, maaari kayang pumasok kayo sa dao, itinaas ni Yan Jinghong ang kanyang mahigpit na nakuyam na kamao upang kumpirmahin ng may pagmamalaki, tama yan. Sa wakas ay nagtagumpay ako sa paggawa ng hakbang na yon. Ang koro ng prinsipe ay pumikit na parang nagbabalik tanaw sa nakaraan at seryosong isinalaysay. Noon, naisip ko na ang pamamahala sa bansa ay nangangailangan ng parehong literary at martial skills at ang pagsasanay ng Dao ay walang kwentang mga bagay lamang. Muli niyang inilagay ang kanyang sarili sa Heart Realm Space sa loob ng pagpipinta ni Ye Changqing, matatag na umamin, ang aking pananaw ay masyadong makitid. Pagkatapos nito, si Yan Jinghong ay nagkunot noo at nagpasya, ngunit ngayon naiintindihan namin na ang mga nalilitong iskolar ay maaari ring pumasok sa Dao sa pamamagitan ng panitikan, sa iba't ibang pag-aaral. Ang Dao Destiny ay naglalaman din ng mga prinsipyo ng langit at lupa. Nang makita na si Yan Jinghong ay napasuko ni Ye Changqing, si Jiang Chen ay lubos na natulala at naisip sa kanyang sarili, kami ay naghahanda para sa isang labanan hanggang sa kamatayan, kaya bakit ang koro ng prinsipe ay sumusuko? Gayunpaman, si Jiang Chen ay walang lakas ng loob na ipahayag ang mga damdaming ito, kaya nabawi niya ang kanyang komposura at magkadikit ang kanyang mga kamay upang magtanong, maaari ko bang itanong kung bakit bigla mong naisip ang mga bagay na ito? Naalala ni Yan Jinghong ang pambihirang aura sa dingding na tumulong sa kanya na pumasok sa Dao at sumagot ng may damdamin, salamat kay Ginoong Yi sa pagbabalik ng kabutihan sa kabila ng pagiging sinaktan at sa kanyang pagkabukas palad na pagtuturo sa akin, nagawa kong maunawaan ito. Ang iskolar na nakakayumangging damit ay nagtanong ng may gulat, ang Ginoong Yi na yung binanggit ay si Ye Changqing ba talaga? Nang walang pag-aalinlangan, hinarap siya ni Yan Jinghong at matatag na kinumpirma, tunay nga, naniniwala ako na si Chongqing lamang ang kumakatawan sa tunay na dakilang literary way. Kaya naman ang estatwa ng literary sage na dati naming sinasamba ay biglang kumupas, naging isang estatwa ng putik at kahoy. Si Jiang Chen ay nagulat at nakaramdam ng kaunting galit sa parehong oras, tahimik siyang nanaghoy, hindi pwede, ang clown ay ako pala,
Biglang, masayang hinawakan ni Yan Jinghong ang kamay ni Jiang Chen at hinayla siya kasama. Sabik na sinasabi, Grand Tutor Jiang, sumama ka sa akin sa palasyo upang makita ang aking ama. Bago pa man maproseso ni Jiang Chen ang nangyari, siya ay hinalad ng koro ng prinsipe, nagulat, at bumulalas, ha?